Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, parang magkapatid ang turingan ni Ramarky at Joshua na matalik na magkaibigan. Nadistino ang dalawa sa iba't ibang division at dahil sa magandang serbisyo nila ay mabilis ang promosyon nila. May nobya na si Margie, si Catherine, pero wala pa silang balak magpakasal. Hanga si Joshua sa ganda ni Catherine at nagbiro pa na iibig lang siya kung may mahanap na katulad ni Catherine. At ngayon, ang pagpapatuloy na isang linggong kasaysayan na pinamagatang Biro ng Kapalaran. Dito sa dula, Himig ng Pag-ibig. I need your love each moment of my life. Gaya ng sinabi ko, bro, wala kang dapat ipag-alala. Joshua, bro. Ikaw, natatakot ka ba? Hindi. Pero, iniisip mo ang nobya mo, di ba? Oo. Ganon din si inay. Ano? Paano na kayang inay ko kung may masamang mangyayari sa akin, Joshua? Bakit ganyan ang iniisip mo, bro? Hindi maiwasan. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hiram lang natin to sa buong may kapal. Bro? Kung anong oras na gustong bawiin ng Diyos ang buhay natin, wala tayong magagawa. Totoo yan. Pero hindi dapat mawala ang paniniwala mo sa Diyos. Dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang kapalaran ng bawat isa sa atin. Oo naman. Kahit nasa gilid ka na ng libingan, kung hindi mo pa kapalaran ang mamatay, ay maliligtas ka sa anumang panganib. Sabagay, Joshua. Pulis, sundalo, o kaya anumang propesyon mo, ay parang nasa hukay ang isang paa natin, bro. Kaya bro, huwag kang panghinaan ng loob. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, anak? Ito ay tungkol sa amin ni Catherine, inay. Pero hindi ko pa nasabi sa kanya.
Bakit? May problema ba? Wala po, Nay. Pero ang gusto ko sana, pag-usapan na namin ang pagpapakasal namin. Oh, ganun pala eh. Pero hindi ko masabi sa kanya. Plano ko lang nasabihin. Kaya sa inyo ko muna nasabi. Sa akin ay walang problema. Pero wala akong maitutulong sa iyo, anak. Alam mo yan. Hindi po problema yan, Nay eh. Kami po ang bahala. Tinanong ko lang po sa inyo kung gusto ninyo na mag-asawa na ako. Oo, Mark. Bakit hindi? Kung may magagawa ka, para masaksihan ko naman ang iyong pagpapakasal. Salamat po, Inay. At gusto ko ring makita ang aking magiging apo bago ko ibalik sa puong may kapal ang hiram kong buhay. Inay naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ano pa ang sasabihin ko? Alam ko na talagang matanda na ako. At hindi natin alam kung anumang oras ay kunin na ako ng Diyos. Nay, matagal pa po ang buhay ninyo. Basta, ingatan nyo lang ang kalusugan nyo. Okay? Bakit mo ba ako isinama dito sa tabing dagat? Kati, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano ba yon? Medyo seryoso ka. May problema ba? Wala naman, Han. Ano? Ganto, may sasabihin ako sa'yo. Sana pumayag ka. Ano nga yan? Sana magpapakasal na tayo. Ano? May sapat na akong ipon. Basta huwag lang bongga ang gusto mo na kasal natin. Sigurado ka na ba? Oo. Gusto ko nang bumuo ng isang pamilya. Marky? O ano? Payag ka? Oo na. Kung yan ang gusto mo. Bakit ako tatanggi? Wala namang problema. O sige, honey. Pag-usapan natin. Kung kailangan pumunta ako sa inyo, pupunta ako. Kausapin ko ang iyong mga magulang. Okay? Sige, walang problema. Dahil nasa hustong edad naman na tayo. Lalo na't may matanag ka ng trabaho. At ganun din ako. Mabuti naman kung naisipan na nila ang magpakasal sa Bel. Ay, oo naman. Gusto ko pang makita ang magiging apo ko bago ako mamatay. Ano? At na masasaksihan ko pa ang pagpapakasal nila ni Marky. Ay dako sa Bel, maswerte ka at mag-aasawa na ang anak mo. Pero si Joshua, hindi ko alam kung may nobya na o wala pa. Ay, ganun ba? Kaya naiinggit ako sa iyo, Sabel. Hindi magtatagal ay magkakaroon ka na ng apo. Matagal pa yan. At saka, hindi ko alam kung gusto rin ni Catherine na magpakasal na sila o hindi pa. At isa pa, may matatag silang hanap buhay. Ay kung ganoon, wala nang dahilan pa para tumanggi pa siya. Nag-usap kami kanina ni Sabel at yan ang sinabi niya sa akin. Loko-loko ang Marky na yun. Hindi man lang sinabi sa akin. Siguro sasabihin din yan sa iyo. Kaya lang, huwag mong sabihin na alam mo na ha. Baka hindi niya gusto na may makaalam pa na iba. Sige po, Mama. Hihintayin ko na lang na sabihin niya sa akin.
Baka naman, kausapin niya muna si Catherine bago niya sabihin yan sa'yo. Pwedeng ganun, Mama. Hindi naman siya naglilihim sa akin. Girl, I need you. I need your love. Ngayon pa lang ay binabati na kita, bro. Congratulations! Salamat, Joshua. Maswerte ka kay Catherine. Maganda na, matalino, at mabait. Oo nga eh. Oh, ikaw paano? Wala ka pa bang planong mag-asawa? Kung sa plano ay meron. Pero kahit gusto ko, ay wala akong nobya. O sino ang pakakasalan ko? Ano pa bang ginagawa mo? Di ba kursunada mo si Charmaine? Siya lang ang may kursunada sa akin eh. Ano? Ang ibig mo sabihin, hindi mo siya kursunada? Akala ko kayo na. Dahil lagi kayong magkasama, ha? Parang malapit na kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Ganun ba? Wala sa kanya ang gusto kong ideal woman. Wow, ah. Yan ang totoo, bro. Bakit? Ano bang katangian ng isang babae ang hinahanap mo? Yung katulad ni Catherine. Pero wag mong bigyan ng mali siya, ha. Ang sinabi ko, bro, wala yun. Joshua. Pero kagaya lang ni Catherine ang gusto kong pag-alayan ng pagmamahal. Sayang. Walang ibang kapatid si Catherine. Oo nga, bro eh. Pero hayaan mo na. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Baka kung ano pa ang isipin mo. Walang ano man yan sa akin. At sana, makatagpo ka ng tulad ni Catherine na pag-alayan mo ng iyong pagmamahal, Joshua. Sarap talagang uminom. Iho, Joshua. Mama? Ngayon ka uli umiinom ng alak. Matagal na hindi kita nakitang umiinom. Opo, Mama eh. Bakit? May problema ka ba, iho? Wala naman, Mama. Pangpasarap lang ng tulog. Siya nga pala, Mama. Sinabi na sa akin ni Marky ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Catherine. Di ba? Sinabi na niya sa inyo? Oo, sinabi na niya. At sinabihan ko rin siya na sabihin din niya sa'yo yun. Opo, Mama. Mabuti pa siya at magpapakasal na sila. Naiinggit ka ba? O di sabihan mo rin yung nobya mo kung pwede ay magsabay na kayo ng kaibigan mo. Magpakasal ka na rin. Ang problema, Mama, ay wala pa akong nobya. Anak, parang mahirap atang paniwalaan yan. Gwapo ka naman. Isa ka namang pulis. Totoo ang sinasabi ko, Mama. Wala pa akong nobya. Kaya ba naglalasing ka? Dahil naunahan ka na ni Marky na mag-asawa. Hindi po, Mama. Hindi dapat malaman ni Mama na si Catherine ang kursunada ko at sa kanya ko nadama ang pag-ibig. Anak, dahan-dahan lang. Huwag kang masyadong uminom. Huwag kayong mag-alala sa akin, Mama. Kung nahihilo na ako sa ininom ko, ay tama na. Ano, Sabel? Napag-usapan na ba ang pagpapakasal ni na Marky? Wala pa silang sinasabi. Pero ikaw ang isa sa mga ninag, ha, Esther? Walang problema yan. Okay.
Ipapaalam ko sa iyo kung kailan. At ang sabi ni Marque ay simple lang ang kasal nila. Ay oo naman, praktikal na ngayon. Hindi na kailangan na bongga ang pagpapakasal nila. Ay, siyempre naman, Esther. Alam mo, hindi nakikita sa pabunggahan ng pagpapakasal yan. Maayos na relasyon, okay na yan. Ay, totoo yan. Marami ang mga bonggang nagpapakasal. Pero ilang taon lang silang nagsasama. Ayod, hiwalay na sila. Meron din na ikinasal sa mayor o west. Pero hanggang ngayon, hanggang sa pagtanda nila, hindi pa sila naghihiwalay. Sige, keep on firing. Ubusin natin ang kalaban. Kailangang mag-ingat kayo. Hindi natin payag. Joshua, natamaan ako. Dapat magamot ang sugat mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Daplis lang ito. All right, men! Pasukin ang hideout ng mga kalaban. Pasukin ang botega. Okay bro, kailangan na mapatigil ang pagdurugo ng sugat mo. Salamat, bro. Sandali lang. Itong panyo ko ang ipantatali ko dyan sa balikat mo. Girl, I need you. I need your love. Ado ka mo, Catherine. Nag-aalala ka. Opo, Aling Isabel. Pero hindi ko po alam kung bakit ganito na lang ang pag-aalala ko. Ganun ba? Pero naaalala ko si Marky. Teka, wala ka bang kontak sa kanya? Hindi ko pa po sinubukang tawagan, Aling Isabel. Ang mabuti pa ay tawagan mo siya para malaman mo. Opo, dahil maghapon na hindi ko siya makontak. Nagamot na ang sugat mo. Mabuti at daplis lang to, Joshua. Oo, bro. Di bale, may silbi ang pagod at pagbis natin ng ating buhay. Nagtagumpay tayo, bro. Nabuwagin ang sindikato na nagkalat dito sa ating rehiyon. At nasamsam pa natin ang mga laboratorio. Diyan ako nagpapasalamat dahil malaking bagay ang nagawa natin. Marami ang nakuha natin ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng bawal na droga. Milyones ang halaga noon. Oo nga. At saka yung nagawa na nilang shabu. Pero mga 5 kayo na nasugatan sa grupo natin. Talagang hindi maiwasan yan, Joshua. Nagpapasalamat ako dahil walang casualty. Alam mo ba, pupunta raw rito ang presidente at kasama ang mga pulisya. Siguradong magbibigay ng medalya. Lalo na sa inyo na mga sugatan. Mabuti naman kung kilalanin nila ang kabayanihan natin. Pero hindi ko hangad ang maraming medalya, Joshua. Oo, bro. Pero karapatan natin yan. Siya nga pala. Ano ba ang plano mo? Ipapaalam mo ba kay Catherine at sa inay mo ang nangyari sa'yo? Huwag na. Baka mag-alala sila. Pero malalaman din nila pag ibinalita sa TV at radyo. Ganun ba? Mas mabuti kung malaman nila dahil wala ring problema sa sugat mo kasi daplis lang.
Kumusta ka na, honey? Bakit ngayon lang kita na-contact? Sorry, Han. Pero may operations kami. Kumusta ka naman? Okay lang. At least, nabuwag namin ang isang napakalaking sindikato ng droga. Ganon ba? Sana mag-ingat ka, Marky. Oo naman. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi pa ako mawawala sa iyo. Magpapakasal pa tayo. Hindi mo masasabi ang mangyayari pag may operations kayo. Kaya... Kaya ano? Juan, basta kung may magagawa pa, talagang hindi ko gusto ang pagpupulis mo. Sinabi ko naman na sa iyo. Huwag kang mag-alala sa akin. Kung dumating man ang oras ng isang tao, hindi natin na yan maiiwasan. At kung ano ang itinakda ng Diyos para sa atin. Kaya dapat lagi tayong handa. Iyan na naman ang sinasabi mo na ayaw kong marinig. O sige na. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Sige, honey. Siya nga pala, kumusta naman si Inay? Mabuti rin ang kanilang kalagayan. Di bale, makakakuha na ako ng bakasyon. At tamang-tama sa kasal natin. Mabuti kung ganon, honey. O sige na, honey. May gagawin pa ako. Bye. Love you. Love you too. Bye. Salamat. Akala ko may masama nang nangyari kay Marky. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan ang pagpapatuloy ng isang linggo na kasaysayan na ating pinamagatang Biro ng Kapalaran. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I've loved you for a long